Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo. Isang magandang araw po sa inyong lahat mga kabarangay. Ako po ang inyong lingkod, SK Mai Salazar. At welcome po sa isa na namang araw na makabuluhang talakayan para sa ikagaganda ng serbisyong barangay. Kasama pa rin ang ating pambansang kagawad, Kags Butch Serrano. Maraming salamat, SK Mai. Isang karangalan po ang makasama kayo linggo-linggo, 42,047 barangays upang pag-usapan natin ang mga nilalaman ng Local Government Code nang mapagbuti natin ang ating public service. Dito lahat yan Sa barangay, tayo. Wow, SK. Una sa lahat, pagpasensyahan na po at dapat pag-uusapan natin ang budget ngayon. Kaya lang wala si Kap Dondon dahil naimbita siya sa isang very important meeting nila sa Mandaluyong. Alam mo naman si Kap Dondon, very close sa mga Abalos. Opo. Kaya naandun siya ngayon. Pero meron tayong mga hinandang mga topics at nakakalimutan nga natin ang ating mga brothers and sisters sa Muslim Mindanao Opo. na sa 2025, hindi lang pala SK may election ng midterm tsaka BSKE. Supposedly pa lang yun yung sa BSKE medyo lumalabo na po yan. Opo. Pero meron pa pala tayong BARM election. Opo, ayun nga po Kags Butch, dahil nga po mainit-init po lagi ang usapan pagdating po sa ating magiging midterm elections, pati na rin po kung matutuloy ang ating BSKE. Kaya naman po medyo natabunan po ng onte yung mga balita tungkol po sa ating BARM. Yun nga po Kags, the 2025 Bangsamoro Parliament elections is scheduled to take place in the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao on May 12. The election will be the first regular election for the Bangsamoro Parliament na dapat po ay ginawa noong 2022 pero na-move po ng 2025 dahil po sa COVID. Yeah, yan ang mga legal na postponement. Dahil sa COVID na-postpone yung 2022 BARM elections nila. Importante po sa kanila yan, pero kailangan pag-aralan pa rin natin. Mahirap naman kasing sabi dito ng alam ko kung paano yung election nila. Pero ang alam ko po, parliament po sila. Opo. So parang national elections po nila yon na pag ang isang parliament nire-represent ang constituency, yung tawag nila ng mga constituency or kanila lang, hindi po natin sure, distrito o anumang area, meron silang mga representatives. At among themselves, pag nabuo na yung parliament, ang alam ko, doon sila pipili ng chief minister o prime minister nila na tatayong pinaka-liderato ng BARM Autonomous Region. Kaya expect din natin yan. Kaya kung mandutuloy ang barangay elections, pero sabi ko nga, malabo, magiging tatlo ang election yun nga natin po, sa 2025. Very busy ang Comelec. Mainit-init din po ang usapan. Lagi naman po natin na nababanggit dito na ang BSKE nga po. Meron po tayong ilang mga updates lang din po dyan. Kags Butch, balikan lang po natin yung last na pinag-usapan natin nung nakaraang episode. Yes, kasi yung daming nag-comment na sinasabi kasi na dapat, tama naman tong sinabi nila, no? Dapat na sa 2025 na lang daw ipasok yung 6-year term nila. Kasi mag-election tapos bigyan sila ng 6 years. Doon daw dapat mag-start. Oo nga po, tama yun, maganda yun. New term, di ba? Kasi ito nga, last year hanggang 2025 lang naman, ano? Tapos election ulit. Doon ibigay yung 6 year. Pero namimiss nyo po yung pulot dulo nito Kasi ang pulot dulo po nito, kaya ho pinapasa itong batas na ito para i-cancel yung election. Yun naman yun. Hindi yan para pakailan ba nila sa atin kung gusto nila magka 6 years, 10 years tayo. Wala sa kanila. Ang pulot dulo nito para sa kanila ay makancel yung eleksyon dahil nga mapera at gagastos sila sa midterm elections nila, sa kampanya nila, and then gagastos na naman para sa BSK. Hindi yun ang pinag-uusapan natin kung tama yung sa 2025 mag-uumpisa. Ang para ho sa kanila ay i-cancel ang eleksyon ng BSKE. Yun ang pulot dulo. Para ho sa amin at para sa akin, wala naman silang concern sa kung ano man ang kahihinatnan ng barangay election. Gusto na lang na makancel. Kasi kung may concern sila sa barangay officials,
hindi ito ang pinag-uusapan natin. Ang gusto nilang ipasa Magna Carta for Barangays Act. Yun. Tsaka lang natin malalaman na may concern ang ating mga mambabatas sa atin. Pero ito, cancellation po talaga ang pulot-dulo niyan. Yan lang ang motibo nila. Kaya nila gustong magbigay ng 6-year term additional sa ating mga barangay officials. Yun lang yun. Opo. Pero Kags Butch, paglilinaw lang po ulit natin sa ating mga kabarangay, ito po ay proposal pa lamang po. Hindi pa po ito aprobado sa ating Kongreso, pero tatry daw pong ihabol ng October. Pero ayun nga po Kags Butch, sa ngayon po, abangan po muna natin kung ano po ang magiging updates dyan, kung ano po mangyayari sa ating BSKE sa susunod na taon. At ngayon po muna Kags, bumati po muna tayo. Medyo marami-rami po tayong babatiin sa araw po na ito. Opo. Simulan na po natin. Hello po kay Marvin Mendez ng Barangay Santa Isabel, Dinalupihan, Bataan. Hello rin po sa Calzada Barangay Council ng Mabini, Pangasinan. At shoutout din po kay Kapitan Bernard U. Dairit ng Barangay Lourdes Sur, Angeles City. Kapitana Nenet Gonzales ng Barangay San Vicente, Paumbong, Bulacan. Hello rin po kay Kagawad Ronald Ponte from Alegira, Murcia, Negros Occidental. Kapitana Lenny Duliano ng Barangay Tabuk, Pontevedra, Capiz. At hello rin po kay Kagawad Cecilia Vido ng Barangay Salvacion, Santo Tomas, Davao del Norte. Kagawad Erwin Villa Valle ng Barangay Larcon, Bungabon, Nueva Ecija. Ayan po, makikita niyo po ang kanilang pictures. Kapitan Raimundo E. De Leon, Kagawad Chris Briones at kay Kagawad Reynaldo De Leon, Kagawad Jomar Garcia, Kagawad Rafael Dupra, Neneth Ramirez, Marilyn Diaz, Josepina Alberto at SK Chair John Albert Albino. Hello rin po sa inyong sekretary na si Miss Judith Duldulaw at Treasurer Gracelyn Hilario. Hello rin po kay Kapitan Jim Christopher Kapalihan ng Barangay Navais, Mandurriao, Iloilo City at Council, Kagawads Jimmy Kapilihan, Jeffrey Tasi, Leonardo Obaredes, Maria Connie Panes, Louis Hamela, Alex Padol, Benji Sevilla at SK Chairman Kurt Yudelmo. Yan, maraming salamat sa inyong pag-uunlak at sa inyong panonood sa Barangay Tayo. Ito po, congratulations po kay Kapitana Telma Sambrono ng Barangay 905, City of Manila, awarded as Most Outstanding Barangay Chairman ng Lungsod ng Maynila. SK, naging guest natin yan. Magaling talaga yun si Kapitana Telma. At saka yung kanyang asawa, kapitan din, naging kapitan. Maraming salamat sa inyo, sa inyong suporta. At syempre, kay Marjorie Jimenez at Kapitan Billy Tapiadon ng Barangay Tempra, Gilig, Pangasinan. May langaw. Sorry. Hinahawi nga po natin. Barangay Gomez, ito na nga, Santa Rosa, Nueva Ecija. Team Cap Alan Ted Hermino at mga Hagawad. Rose Bautista Nonoy Alonso, Daisy Cruz Moring, Hison, Vanji Bautista, Exonasti Rivera, Deputy Roberto Baltasar Jr., Deputy Cesar de la Cruz, Tano Dray Simbulan, Edgar Yambot, Jonathan Hertes, Joselito Sanggi, Joseph Lahom, and other Tanos. Treasurer Annalyn Barento at Secretary Natoy Hison. At ito po, Parañaque City's first ever, visit na lang ako to, Rainbow Pedestrian Lane. Makikita niyo sa screen niyo, buti din nakita niyo ako. Ito landmark project symbolizing their unwavering commitment to diversity, inclusion, and unity. A project of Barangay San Isidro Pride Organization in Barangay San Isidro, Parañaque City, headed by, congratulations, PB Noel P. Haplos. Magaling yan si Haplos. Through the effort of God Chairperson and Advisor Kagawad Ameline B. Laginlin. Good, congratulations. You make us proud, Parañaque. Ayan po. Maraming salamat po sa lahat po ng ating pong mga binati at sa mga patuloy po nilang panonood at pagsuporta sa ating programa. And congratulations din po sa Parañaque's first ever Rainbow Pedestrian Lane. Ayan po, Kags Butch. Diyan po muna magtatapos ang ating first segment. Pero mga kabarangay, wag po kayong aalis dahil po sa ating second segment ay pag-uusapan naman po natin at sasagutin po natin ang inyo pong mga katanungan tungkol po sa mga barangay budget issues. Lahat po yan ay sa pagbabalik ng Sa Barangay Tayo. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng
Sumipasal sa mga kagawad at kapitan Sa barangay